Hindi lang ang mga kasalanan natin ang dapat aminin. Ganon din kung ano ang ating sinasampalatayanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay confession. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Chair of St. Peter. Alam niyo po, pagpasok niyo po sa Vatican City, doon sa mismong St. Peter's Basilica, sa bandang dulo sa likuran ng altar ay makikita po ninyo ang isang larawan na kung saan ay naka-elevate, nakaangat yung upuan na buhat-buhat, no, ng ilang mga santo, at makikita natin na empty yung chair, na para bang ito'y inakaangat. Para bang kung titingnan natin, anong klaseng pagdiriwang ito? Pati ba naman yung upuan ay piyesta pa rin? Mga kapatid, actually, it is not about the chair. It is about the authority of St. Peter, the teaching authority of the church, the teaching authority of Peter, yung cathedra, no? Kaya nga sa St. Peter's Basilica ay makikita natin ito, na nagpapaalala sa atin na si San Pedro ay pinili ni Jesus upang maging leader ng mga apostol, at siya'y naging kauna-unahang leader o Santo Papa ng ating simbahan. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito, the confession of Peter. When we say confession, this is not the sacrament of confession. Dahil hindi lamang po kasalanan yung pwede nating i-confess, no? Na sana kayo ngayong panahon ng Kwaresma, you find time to go to the church, to talk to a priest, and receive the sacrament of confession or the sacrament of reconciliation, para humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at ibinibigay sa atin yung kapatawaran in the name of the church, na kung saan ibinigay ni Jesus ang kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Hindi lang kasalanan ang ikino-confess. Atin din dapat i-confess, ipahayag yung ating pananampalataya. It's another way of professing our faith. At dito, sa ating gospel today, narinig po natin yung tanong ni Jesus, "Who do people say that I am?" Sino ako, sabi ng mga tao? Iba-iba ng kanilang sagot, no?
And then, another question, what about you? Who do you say that I am? Pero para sa inyo, sino naman ako? Kung ating titingnan mga kapatid, yung pananampalataya mo, mostly, yung alam mo tungkol sa pananampalataya mo ay base o ayon sa sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sinasabi ng mga nabasa mo. Pero, ang tanong, ito'y personal na tanong din sa atin ni Jesus. Sino si Jesus para sa iyo? Kasi mostly ang alam mo, sino si Jesus sabi ng iba. Pero ang tanong, sino si Jesus para sa iyo? It is a very important question that demands a personal answer. Na sana mayroon tayong personal na sagot at masasagot lamang natin ito kung tayo ay mayroon ding personal na relasyon, personal na ugnayan kay Jesus. Na yung sagot natin will be coming from that personal experience. Sino si Jesus para sa atin? Kaya nga, mga kapatid, it is very important for us. Napakahalaga po para sa ating lahat na magkaroon tayo ng isang, sabi ni Pope Francis, ay personal and renewed encounter with Jesus. Araw-araw, sa iba't ibang pamamaraan. Mga kapatid, paano ba natin mararanasan si Jesus? Sa pagdarasal, mararanasan natin si Jesus sa ating pakikipagkapwa, katulad ng sinasabi sa ating Gospel last Monday na kung saan, kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin kay Jesus. Mararanasan din natin si Jesus sa sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng Eucharistia, na kung saan sa misa, siya ay ating napapakinggan, sa misa siya ay ating tinatanggap sa Eucharistia. Kaya nga mga kapatid, it is very important na tayo nagsisimba upang sa ganoon ay higit na lumalim ang ating ugnayan, ang ating personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Upang sa ganoon, kapag meron na tayong malalim na ugnayan kay Jesus, pwede nating sagutin ang tanong ni Jesus na, sino ako para sa iyo? And just like Peter, sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Messiah, the Son of the living God. Mga kapatid, sana dumating din tayo sa ganitong punto ng buhay natin that we can directly ask or say to Jesus kung sino siya ayon sa ating personal na karanasan tungkol kay Jesus. Mga kapatid, sana huwag nating sagutin ang tanong na ito ayon lamang sa sinasabi ng ibang tao. Sino si Jesus para sa iyo? At sagutin mo ito ng personal na ayon sa iyong karanasan sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nawa ang aming personal na pagkilala sa iyo ay maipahayag namin sa aming kapwa ng malaya at bukal sa aming kalooban. At ang pagkilalang ito na aming ipinapahayag sa iba ay maging daan naman ng aming personal at komunal na pagbabago tungo sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.